Especially sa bagong version natin na nilalaro ngayon, 6.84. Anything goes, mga kaibigan. Radiant team ban. So, next assassin, ang ban dito for Gigabyte Mineski. Muli binabati ko lahat ng mga nanonood sa Mineski TV. Hirap talaga bitawan ng labo na kasi ng mata ko eh. Wala na ako tayo maglaro, high school pa, huli kong laro ng Dota. Sabi ni J. Pulids, okay na kaysa Shabu, walang ya. O, tama naman yan. Kaysa kung drugs ka, Dota ka na lang. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. So, Slark ang third ban ng CNS dito. Hindi pa nagpapakita kung ano magiging playstyle na dito. Troll Warlord ang fourth ban for Gigabyte Mineski. Eliminating Troll Juggernaut is still out in the open, pero I don't think hindi siya sa mga priority hero pagdating sa meta natin ngayon. And ang Mineski will look for to kill and push. Tingin ko dito, they have Leshrac, which is a very good pushing hero, especially if you have high level on that Diabolic Edict na alam naman natin na dumadamage ng power. So, fourth ban CNS, hindi pa natin nakikita. Well, nagbago na kasi lahat ng format, no? Muli, para sa mga gamers natin from Baguio, iniimbitahan ko kayo na pumunta sa MI Baguio sa darating na linggo para naman sa Mineski Pro Gaming League of Legends division natin, kung saan mag-on-site cast tayo doon at subukan natin bigyan ng kasiyahan ang mga tropa natin sa Baguio City. Click and search showing their hard carry for this game. They got Medusa and DK na napaka-tangke na mga hitter para sa CNS dito. Gigabyte Mineski, they go for a third pick, which Dr. Ayo surprisingly is the pick for click and search dito. Mukhang makakita tayo ng ganking DK Mineski going for that fourth pick. Bristleback, kung gaano kabagal ang picking phase natin nung round 1, ganun naman bumilis ang mga tropa pips natin dito. Pwede pa tayo ilaw para iwas ilaw na lang, mapatay ko lang ilaw bros. Ketsa D, ketsa sa Tayamax. Yung reserve time. Saan kaya naglalaban ngayon? Nasa mga kanya-kanyang bootcamp lang siguro tong dalawang team na to. Yun. Mineski nandun sa other office namin. Pala, yung isang CSGO team namin is nandito rin. Dahil nagpa-practice sila ang Race by Wolves dahil meron silang international tournament na paparating. So, good luck sa mga Pinoys na magkukumpete international. Especially sa mga tropa ko from Team Rave na nandyan ngayon, nasa US ngayon yata mga tropa pips natin. So down to the last pick and last one for both teams dito mga kaibigan. Tingnan natin, Gigabyte Mineski, they have a solid tank hero which is the Bristleback. Earthshaker, which Doctor will be played as support, so maybe we will see a Leshrac mid dito. Last one for CNS is the Juggernaut. Ang kulang ng Mineski dito is their off-lane, their main carry hero. Yan ang magiging kakulungan nila sa lineup nila dito. So wala pa silang carry, and that Juggernaut is a very good ban dahil isa yan sa mga pwedeng piliin ng Mineski as their main carry hero dito. Pero actually Mineski can go for a Trafex, Phantom Lancer kung gugustuhin nila. At si birthday boy Owa mga kaibigan, happy birthday kay Owa. Sabi ng mga repa pips natin, Clockwork is the last ban for your Gigabyte Mineski. Recap of ban for this particular game, it's Tinker, Phantom Lancer, Nyx Assassin, Troll Warlord, Clockwork ang ban for your Gigabyte Mineski. And for Team Click and Search, Queen of Pain, Winter Wyvern, Slark,
Undying, and Juggernaut. Yan ang kanilang 5 hero gun. Current hero, Leshrac, Earthshaker, Witch Doctor, and Bristleback for Mineski. Click and search, they got Phoenix, DK, Medusa, and Wisp. And we are just waiting for the last week for both teams bago simulan ang Game 1 bakbakan ng ating Class S Division. Mineski Pro Gaming League, Dota 2, Mineski, Quezon City. Click and search, Rocknight 2, Paranaque. This is a best of 3 series mga kaibigan. At click and search, iniisip kung ano magiging last pick nila dito. So they will go for a Disruptor as their last pick dito. Mineski. 10 seconds remaining. Sila naman ang pipili. 5 seconds remaining for Mineski, pero mukhang meron pa silang reserve time na 1 minuto. 1 minutong reserve time para pag-isipan kung ano magiging last hero nila dito sa ating Game 1 bakbakan muli. Magandang gabi sa lahat ng nanonood. And Mineski going in for their offlane hero. I think this is a Broodmother on their offlane. Leshrac mid, Bristleback ang magiging carry nila rito. Kuku, one of the best Bristleback I mean Broodmother user sa meta natin. Kuku Martin. Gio and Kuku. Makinig, there is a post coming in from Kuku mga kaibigan. Hintayin natin at magsisimula na ang ating bakbakan dito. At ayan, hintayin muna natin. Magbabasa muna ako ng mga rant dito sa Facebook. Facebook muna si Kuya D. And this is now game time, ball time. Pakilala natin CNS on your Radiant side, Raven on the DK, Juzo or JJ Garan yata to. Hindi, support to eh. Baka si, hindi ko alam. Ay, hindi to support, offlane to. Baka si JJ nga. On the finish, Wisp ni Porgy, walang gamit. Medusa ni Yamaguchi, and etong si Mison, si Heart mga kaibigan, ang Disruptor. 4 GB Mineski Gio on this Witch Doctor. Jules playing your Bristleback. Jesse Bash on your Leshrac mid. Earthshaker for Owa, and Kuku Martin on your offlane Brood Mama. The mother of all father. 30 seconds to battle. Puting ay magandang depensa dito. So tingnan natin dito. Phoenix ni Juzo, pero there's a post coming in from Jesse Dashi. Ano sinasabi mo dyan, 21 XD? Anong anti-mage? Sinasabi mo? Nakatulog ka ba sa kuweba? Ngayon ka lang ba gumising? Anti-mage, invoker. My God, 2015 na, Jer. Hindi na sila ganun pinipili. Check. Audio check na tayo, bro. Kung okay lang ang ating audio. So, both teams, they will split the rune, the starting rune, those bounty runes dito.
Jules, the GOAT, mga kaibigan, the GOAT, Jules, the best player in the league, is on the bristleback. Oh, susubukan pang dumiskarte, Icarus dive, at Jesse Bash medyo mababawasan ng buhay, pero he will be able to secure that bounty rune. In the mid lane, he will face Decay, na binabaka pa ng ultimate taga-yoyo, Wisp, being played by 4G. Broodmother, nakapag-setup na siya ng kanyang mga web dito. So, pero merong sentry wards dito. Etong Disruptor, so they will be able to counter etong Broodmother trying to suck up experience at this point. And here comes the first sentry wards para dito sa team ng CNS. So they will be able to box out etong si Kuku out of the lane. Samantala Phoenix being boxed out din by Gio here in the top lane. So halos even lang ang estado ng dalawang offlane heroes dito. Phoenix sa bahay tala, so na spamming the Icarus dive. So subukan magsakap-sakap ng experience yan, pero Jules being Jules, mga kaibigan, will try to control this lane and not allow Phoenix to suck up experience. At Jules going in for a Quelling Blade and Stout Shield as his first item dito. Meron pa siyang Ring of Protection, so Jules planning to hold on to this lane. Samantala Gio, mga kaibigan, is trying to harass etong Phoenix. Samantala mid lane matchup, 2 versus 1 dito. Flash Rock, kaboom, bombastic kong galawan, and may Lightning Storm dito. 75% slow. Di makataong slow yan. So Jesse Bash now on your mid lane role for Mineski. Surprisingly, akala natin si Bimbo or si Jules ang magmi-mid yan dahil si Bimbo ang nawala, pero it's now Bash playing that mid lane role. Kuku on your off lane, given na wala namang ganong si Kuku napalaban lang dito sa off lane dahil nakuha naman niya yung hero niya, which is etong Broodmother. Samantala Yamaguchi trying to harass Kuku. There's the glaive back. Kuku is in trouble, mga kaibigan. Tumatakbo siya rito. One more hit, Kuku might fall down, and Kuku going down sa kamay ni Yamaguchi and ni Mison, and that is a first blood going in the way of CNS Mineski. Naunahan sila dito. And tignan natin ang ating network. It's Bristleback, the GOAT, leading all heroes with 1,400 network, followed by Jesse Bash, pero yung susunod na apat na hero is lahat on the side of CNS. Earthshaker trying to control the rune. Flash Rock on the mid lane by Mr. Bash, now up with the boots. DK now up with Bottle, pero yun nga, yung bagong buff sa DK, yun na pag tinamaan ka nitong dragon ng Breath of Fire niya, mababawasan na ang damage mo rito. Pero alam naman natin na skill dependent ang Leshrac, so it would be a very big problem para kay Leshrac dito dahil kaya niyang rakin ng rakin yan. Kuku Martin, nagsisimula naman parami ng gagambalitos, mga kaibigan, at ang kate ng mga gagambalitos, aray kubi nangalahati buhay. Nananakit ang mga gagambalitos dito, at yan ang mapanlasitan niya rito. At ito ang mga gagamboy, medyo ini-spam na rito. At magandang mechanic ng Medusa against sa Broodmother dahil meron siyang Mystic Stick at saka meron siya Split Shot. So Medusa can easily deal damage dun sa mga spiderlings ng Broodmother. Pero Broodmother being Broodmother, hindi naman mawawala ng gagambayan. So kahit saktong init lang para kay Kuku Martin dito, at ito paparami-parami lang siya ng gagamboys niya. Phoenix is sitting at level 2. Dire's top tower At is under meron attack. ditong Radiant Observer Ward, so he will be able to spot the rotation of Mineski's support. Jesse Bash controlling that rune. Meron siyang bounty Radiant's middle rune. tower is under attack. So going 4 minutes into the game, Mineski, they are up by more than 500 in terms of XP, and the gold is just on the equilibrium, mga kaibigan. So evenly played itong laban natin ito, except for the first blood going in favor of CNS. Samantala Icarus dive going in for the Earthshaker. There's the Fisher catching the Phoenix just in the edge, and no follow-up coming in from Mineski. Pero Phoenix having a hard time dito, especially up against the tri-lane of Gigabyte Mineski. At trying to suck up experience dito, hoping na merong neutral creeps, pero wala siyang abutan. So
level 2 pa rin siya dito compared to the level 4 Broodmother ni Kuku Martin na nagpapanggap na puno rito. Nagsusumiksik siya. Lalabas si Kuku. And Soul Ring up on Kuku. So, spamming Delight para kay Kuku. Pabor na pabor. Uy, susubukan ulit si Kuku dito. Pwede siyang i-glimp back. There's the glimp back mga kaibigan. Then, there is the Wisp. Kuku, nakakulong ang gagamba. Ginawang gagambang bahay. Pero they will waste another. Di, nasa kong DH Di abot. So, Kuku going down for the second time. Pero a lot of investment para dito sa side ng CNS. But the Disruptor, as you can see, is now sitting at level 5. Same as with the Medusa. And another set of set rewards onbound papunta rito sa bottom lane. Samantala, Bristleback now trying to put pressure dito sa top lane, try to force the rotation on the side of CNS dahil Kuku medyo nahihirapan na rito sa lane niya. Kuku Martin, hirap na sa lane niya rito mga kaibigan. Paparami ng gagambolitos. Dinuraan na, aray ko be! Ang katinun. Nahuli na naman, pumasok na naman siya rito sa puno ng tralala. Tingnan natin kung anong plano. Yamaguchi is here. Susubukan ko bagat-kagat. Nako po, nagpapanggap na puno. Binuga na naman. Subukan pumasok. Nako po, mag-glint back na naman to. Another set of sentry wards. And Kuku Martin! Medyo maasim ang kukuya-kuku mo. DK is here. And Jesse Bass is tanin pero hindi nila mapapatay. Pero 3-4 nothing going in favor of CNS. At tingnan mo naman, CNS, they are up now 750 in terms of XP, 750 in terms of gold. And Kuku Martin continuing to die dito sa bottom lane natin dahil sobrang daming sentry wards nga naman. Illuminati mga kaibigan. Ayan, napakadaming wards. Triple wards. Bawal magtago si Kuku Martin dito. Kuku Martin talagang papatunayan na isa siya sa mga matigas na ulong player dito. Dito pa rin siya sa bottom lane mga kaibigan. Susubukan niya pa rin mangharas. Pero alam mo, here comes the rotation coming in from Mineski. And this might get them back into track mga kaibigan dahil ililikuran nila yan. Ito na si Earthshaker. Duduraan lang ni Kuku Martin. Ako po, ito na. Witch Doctor is here. Go. KS Bouncy. Tingnan natin, there's the Stone Gaze. The fissure is real. Dinuraan. At naku po, tumakbo ka na habang may lupa. Wala kang kawala. Static Storm pa mo. Hoy, akin ang buhay mo. Ang pagbangon ng api. Naku, killer crossover. Medyo matindi. Dinuraan na lang ulit. And Mineski Kuku with a double kill. Just like that. Back. On track na si Kuku rito. He is now level 7. At yan ang ayaw mo, giving 2 free kills dito. Or Kuku Martin, hindi will try to chase itong si Wisp. Hinahabol ng mga gagambal dito mga kaibigan. Kuku Martin, mapaparami ng kanyang mga minyones dito. And he will put pressure in this bottom lane. And that is a very good rotation going in favor of Mineski. Since nahihirapan na si Kuku rito. Bristleback, hindi na mapapatay ito ng ganong kabilis. May value point siya on that Bristleback. He is now sitting at level 7, Stout Shield, Ring of Health, at mukhang alam natin going for Vanguard na ang kuya mo dyan. Samantala, Kuku Martin, hinasabotahin ang creeps. Jesse Bash is here. Nandito ang buong grupo ng Mineski. They will try to take this tier 1 tower in the bottom lane. Jesse Bash with no point on Diabolic, pero I think yung firepower nila will be enough to take down the tier 1 tower in the bottom lane. And Mineski, first one to strike, they will be the first one to secure a kill on the tier 1 tower in that bottom lane. And here comes Mineski. Here comes the Leshrac. There's the Fissure. 2 more Fissure. Follow-up stun mga kaibigan. There's the Gleam Back on the Leshrac. And pipigilan nila ang aggression ng Mineski at this point. Pero Witch Doctor now sitting at level 5. At alam natin, pag nag-level 6 si Kuya G, G na yan. Dahil magkakaroon na siya ng Death Ward dito, which is a very effective weapon pagdating sa mga early goings natin dito. Eto. Susubukan nilang rakin mga kaibigan. Nagpapanggap lang ng puno Mineski rito. Yamaguchi, wala siyang mana. Eto na ang Earthshaker. There's the Fissure. Tignan natin kung aabutan nila. They will try to go for Heart. Pero walang follow-up coming in from Jesse Bash. And Mineski, medyo maganda na investment nila rito. Jesse Bash will now rotate towards the top lane. They will try to go for this tier 1 tower in the top lane. Phoenix is now sitting at level 6. Bristleback and Jules,
is now up with a Vanguard. The tower is very low on HP, and here comes Jesse Bash, here comes the spam, here comes the Diabolic Edict, and Mineski will force the fortification out dito. Pero I don't think mapipigilan to. Ito na ang Stallinger! Hindi nakapag-supernova mga kaibigan, and that is a hero, and another tower kill. So Mineski, they will get a secondary tower dito. The Wisp, medyo makakatakas dahil may hihigop. Ang kapal pala ng range of Tether. Pero Bristleback naghahabol dito mga kaibigan. Galit na kuya mo. Inistan sa mukha si Jules. The GOAT. The best ever. Jules Ilicious. Papa Ball. 1-0 dito sa laban natin. 3-3 na ang ating score dito. So silipin natin 10 minutes into the game. Mineski, they are now up by 750 in terms of experience. Gold is now in favor of Mineski. They are plus 3,000 in that category. And Kuku, simula nung nag-rotate yung mga kampi niya rito, eto na, nalasa na si Kuku Martin, and just keeping the pressure into that bottom lane. He is now up by 2,900 gold. Napakaraming ginto for Kuku Martin. Meron siyang soul ring dito. That is a 3k gold 10 minutes into the game for Kuku Martin. Network natin, the top 4 network. 3 of those 4 heroes leading the network on the side of Mineski. Jules leading the way. Kuku. And then Jesse Bash pumapangalawa sa listahan, of course, the DK of Mr. Raven. Si Yamaguchi mga kaibigan now up with the Facebook ring of Pakila. Kaya humabol yan. Medusa, of course, isa sa mga the best carry hero na available sa laban natin ngayon. Pero kailangan maglaro ng CNF dito defensive dahil yung mga hero nila defensive. They are a very good counter go lineup. Disruptor, Wisp, Phoenix, DK, Medusa. Kailangan nila rito i-capitalize yung aggression ng Mineski. Kailangan nilang pag-force magkamali Mineski dito. Pero the Deathward is real mga kaibigan. Tinayo ang Deathward. DK nandito. Susubukan ulihin ng DK. Nakakabalugbugan mga kaibigan. Pero Mineski with a knockout play. They will take down the Medusa and they will be up now by 1 kill into this game. Nakakahabulan mga kaibigan. Tingnan natin dito. Off. Glip back, pinabalik, pero Fissure is real and they will get a return kill. Supernova sa lupa mga kaibigan. At wala lang, trip niya lang yan. Samantala, Jules Ilicious, Papa Boy mga kaibigan, nandito na. Pero ito magkakabalugbugan. Owa, nasa mali si Owa. To the wa, slow. Oh no, binugaan mga kaibigan. Hindi nakabato na skill. That is a 2-4 nating trade. Mineski, ewan ko what happened. Pero Kuku Martin sitting pretty. Stop of Wizardry mukhang going for namatay Disruptor, mukhang going for I think Necrobook si Kuku Martin dito. So 5-5 is the score. 12 minutes into the game. DK Power Threads and Battle, Urn of Shadows at Tranquil Boots para naman sa Phoenix. Jules getting that ancient, and just look at that. Jules Ilicious, Papa Bolicious mga kaibigan, Sanjay Narito, Vanguard, and Ring of Basilos, Quelling Blade Boots. Napakayaman ng Kuya Jules Ilicious mo. At nagtira pa siya rito ng pang-asar na crepas. Ayun, may dragon siyang iniwan. At Mineski showing map dominance, taking control of the opposing team's ancient and jungle dito. So, the main source of income para dito sa CNS is their lanes. Pero DK now up with the Shadow Blade. So, meron siyang initiating item dito. Tignan natin kung paano nila gagamitin ito. Mineski, they have a set sentry wards dito. DK will try to go in dito. Tignan natin kung aabutin niya. Aabutin niya ba? Eto, nilabas. Glip back mga kaibigan. Pinabalik mga kaibigan. Lash Rakashir. There's the stun. Supernova pero Jules. Sobrang kulat ni Jules Ilicious mga kaibigan. And Mineski will be able to escape. Makakatakas sila rito. Wisp, susubukang maghabol. And nagkabawasan lang. Pero tinigil ang gera, walang namatay. Kuku Martin, walang kakampi, walang kalaban, 1,600 gold. Pressure lang. DK, naka Shadow Blade, susubukan maghabol. Pero maaamoy siya ng sentry wards dito mga kaibigan pag nakita siya rito. Pero ang galing, biglang liko. Ang tibay mo dun, bre. Eto si Kuku, diskarte lang, sipag at syaga. Mamparami lang ng mga gagambolicious. Oh no, pero delikado si Kuku rito. Ay! Delikado si Kuku. Mayday. Takbo Kuku habang may lupa. At ayan, pressure coming in from Mineski. Left and right pressure ang gusto ng Mineski rito. Top lane, tuluyan ng nabondo na. DK, Shadow Blade Creeper, susubukan niyang umikot. Maganda ang plano ng DK dito. Pero Mineski, na parang mga taga barangay laging handa, laging ready.
And Jessie Bash with a Vitality Booster, Arcane Boots, and Point Booster dito. Hindi ko alam kung anong bubuhay niya. Gio is now sitting at level 8. Jules leading the way again. Eto na naman si Jules Delicious. Phoenix going in, pero hindi niya i-commit ang sarili niya. And Mineski, they will deal damage on this tier 1 tower in the mid lane. On the bottom lane, Kuku split pushing very effectively. Radiant's middle tower. At again, is under magandang attack. gabi sa mga kakapanood. You are watching the Mineski Pro Gaming League Class S Division of MPGL. Mineski versus CNS Game 1 of this best of 3 series. Mineski taking down the last tier 1 tower, and they are now starting to ping the rush pit. At Mineski will go for the next big objective, which is the Roshan, so they can force the issue dito sa CNS. And so far 5-all is the score, pero ang ating gold lead pumapabor sa mga batang QC. They are now up by more than 5,000. XP is more than 3,000, at walang kamuang-muang dito mga kaibigan. Etong team ng CNS, that Mineski is now going for Roshan, and istaksakan lang ni Bristleback dito. Uy, pero sama-sama alam nila, smoke of deceit nandito mga kaibigan. Samantala, eto na ang mga gagambulitos mga kaibigan. Sinusubukan ng kunin ng Torre, pero the tower still surviving. Nagmamadali. Roshan will go down. The Fisher will not allow them to pass. And sabi ni Owa, thou shalt not pass. At si Owa mga kaibigan, merong mangga. Ang mangga ni Owa, enchanted mangga. Magkano ang mangga? Saan ba bibili yung mangga? Sa market. Mangga. Saan mangga? Consumables. Ayun, enchanted mangga. And Jules Delicious, the goat is now farming SNY for Jules Delicious. And you are now looking at a hitter, Bristleback, not just a tank, BB. Oy, pero mukhang pwede mamatay si Jules Delicious. Papaboy dito. Jules! Wag ka suicidal. Suicidal tendency si Jules mga kaibigan, pero mautak. DK, Shadowblade. I think the next item for DK should be a BKB, especially up against a Leshrac, Witch Doctor, and Earthshaker. Mahihirapan siya rito. Samantala, Yamaguchi now up with a Yasha, Face Boots, and the Ring Kapakila. May mangga rin dito si Mison mga kaibigan. Samantala, si Phoenix is now going for a Mechanism build. Witch Doctor now in the top lane. SNY completed on your Bristleback. Kuku Martin, namahay na mga kaibigan, naging isang tunay na gagamba mga kaibigan. Wala na siyang pakialam sa nararamdaman ng CNS dito. And Kuku just putting pressure dito. Ano na, Necrobook level 2 for Kuku, pero 1 lang yung hawak niya rito. Killing spree on your DK, napitas nila rito si Gio, and here comes Bristleback mga kaibigan. Susubukan makipagdigmaan, makipagbalugbugan dito. Pero wala, ayaw ng Mineski ng gera, ayaw nila ng heads ng ano rito, ng banggaan, head to head collision. Gusto nila all lane push DK. Susubukang pag Lotar's in dito, tingnan natin kung mag Shadowblade in pala. Lotar's wala is a Dota 1 turf, and he will get that bounty room. BB is technically unkillable at this point. Napaka-natma ko niyan. Natma ko. Eto naman si Necrobook level 3, padating na po, 18 minutes Necrobook level 3, which will greatly increase the pushing capability of this Brood Mother. CNS, their playstyle, kailangan lang nila mag-capitalize on the mistake of Mineski. Kaya nga nasabi ko kanina, CNS lineup is a very good counter goal heroes ang nandito sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila palusog, kailangan pa-depensa sila rito and capitalize on the mistake of Mineski. Ayan na si Brood Delicious. Na. So for me, Mineski, kailangan lang puwersa ng issue rito in order to create space for Brood Mother, in order for Brood Mother to successfully do his job. Kailangan ng Mineski to pressure the other lanes. Hindi nila kailangan ng ganito. Pero mukhang binibigay lang nila dito kay Owa ang pera para makuha na ni Owa
ang blink dagger niya rito, and now the blink dagger completed under ES. DK starting to roam the enemy jungle. He will activate his Shadow Blade. May makakasalubong siya rito. Tignan natin. Pero dalawa makikita niya. So, kamalas-malasan. Wala siyang matetepes dito. Kung naaga-aga siya, baka napitas niya pa si Earthshaker dito. And Earthshaker now up in the dagger. Arcane Boots in the manga. The manga. The enchanted mango. The mango. The fruit shake, mga kaibigan. Diskarte. Tibay. By Kuko Martin. Here comes Jules, the goat. Now on the top lane, pero nandito sa likod niya ang buong barangay Tibay. Dire structures are fortified. Okay, si BB coming in. Bristleback ang lalapag dito. Inamayat mo si BB. The tower is in danger. Where's the relocate out? DK nandito. Pero Broodmother nilabas na ang Necrobook. Saan ang punta? Tapong basura. Tingnan natin kung makakancel. Ang ball bawang Crackers. The Death World is doing it. And Raven going down. Cuckoo with a dominating streak. They traded a tower for a hero. Not a bad trade para sa CNS. Not also a bad trade for Mineski. Matunay na kalamang HP change going in favor of Mineski, of course. Gold change going in favor also of Mineski. And here comes Mineski. They are now on the mid lane. The Metro Boot has been activated. Diabolic Edict at level 2. Jesse Bash. Marami ng mana to spam. Tignan natin kung makakadepensa dito ang Medusa. Medusa now going in for a Manta style. Pero at this point, wala siyang magagawa rito. Nandito na ang Mineski. They will go for this tier 2. They will take the tier 2. They go for a hard round. They still have Aegis on their possession. And mukhang Mineski will now try to push the high ground dito. I don't think pero kaya to kung gusto nila. Pero the Aegis now expiring. BB now going for a BKB as his next big item. Samantala, balik si Kuko sa kanyang lungga with 2,500 gold. 4-3-0 for Kuko Martin, 150 CS. Hindi nakakalayo ang network nila, mga kaibigan dito. Silipin natin ang experience graph. It's now 7,500 in favor of Mineski. Pagdating sa experience, 10,000 pagdating sa network. So, pagbababa siya ng score, dapat hindi ganun kalayo. Pero since Mineski, they are able to control the enemy jungle, take down towers, talagang sila ang lalamang sa ginto rito. At hindi pa nga natin nakikita yung Echos Slam ni Owa rito. Uy, ang ganda ng coverage ng Mineski dito. I like Mineski covering Jesse Bash. Medyo tanky na si Bash given na meron na siyang Bloodstone dito. Will CNS go for the bait? Tignan natin. Nakasar pa si Broodmother. DK naghahanap ng kalaban sa gubat ng Tralala. Mineski, Bristleback on the mid lane dito. Broodmother is on the premises. At mahirapan silang patayin yung BB. Here comes the Shadow Blade. They will try to go for Bristleback. There's the stun on the Bristleback. Tinitira-tira nila ang kunat ng Bristleback dito. Bristleback na silence, mga kaibigan. Ang kate, nilima si Bristleback. Sobrang sakit. At walang magagawa ang Bristleback dahil lima nga yung kalaban nila. Pero Kuko Martin, pinanood na lang si Goat Jules. Pero eto na. Diabolic Edict dealing that damage on the tower. Metro, mga kaibigan. Metro, maniac ang buhay. Ang bait kas Meralco. Metro. At iniwan na lang ni JJ Bash yun. Radiant's top tower is under attack. Diba, parating na item. What is this? This is now a Ogre Club going in. And Medusa will deny the tier 2 tower and all outer towers on the side of CNS. Etong ba na? They are up by 1 in terms of kill. Here comes the Echo Slam. Naku po, ubos ang mana. Ubos ang mana. Bombastic o galawan. Hindi, pero hindi binato yung ano. Hindi, binato naman yung Malidik pero tumama ba? Binuhos na ang lahat. Sinukat, pero kulang pa rin. At wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Sabi niya ganun. Yamaguchi. Double ultimate orb casual. Yes! At binabati ko mga kaibigan natin from NXT game. Yapi. Tingnan natin anong mangyayari dito, mga kaibigan. Bristleback ni Jules. Ano magiging next item ni Jules dito? BKB is now completed in Jules, so hindi na pwede maulit yung pagkamatay niya kanina sa mid lane dahil
At sprint, there's no stopping Jules dito. Pagkataas ng stun, paano mo papatayin si Jules? Wala eh. DK, BKB na rin. So, nakakaroon pa rin ng habulan dito. And Mineski, hindi sila pwedeng magpakampante dito dahil Medusa ang kalaban nila. And not just any Medusa ni Yamaguchi. Kuko Martin, at some point, kailangan na mag-transition dito into a damage dealing offlane. Meron na siyang BKB rito. So, pero feeling ko, BKB, ang purpose ng BKB niya is iwas huli lang din. Jesse Bash, going for BKB din siguro dito. Nga, BKB nga rin si Bash. At Jules and Mineski, mukhang they are just looking for the next Roshan dito. And yun nga, Roshan will respond in the next minute or so. At mukhang yan na ang aabangan ng Mineski rito. There is no way CNS can go for Roshan at this point dahil pag iniwan nila yung base nila, napakabilis ng split push ng Mineski rito, especially with the Broodmother and Leshrac. Makakukuhanan sila na makukuhanan dito. At hindi nila afford mawala ng or mabutasan ng isang lane dito dahil puro tier 3 na lang yung mga torre nila. Owa. Ano ba bubuhay ni Owa dito? Gem of True Sight for Mineski. So, map control ang name of the game for Mineski. They will look to control the map. Top lane naman ang objective dito ng CNS. They are looking to take down this tier 1 tower in the top lane. Will Mineski defend this? They will pop the fortification glimp. Pero Mineski, mukhang, ito na, lalabas na si Roshanger. Boy! Pero laging ganun no? Paglabas mo, tsaka lalabas, tsaka lilitaw si Roshan. Napakalungkot, Kuya Eddie. Kuya Eddie, wow. And Roshan, andito na. So, Mineski, didiskartehan na nila ang Roshan dito. Bristleback on the top lane. 2,000 good for Jules Silicious Papa Ball. DK, nakita. DK will get that bounty rune. Mineski, they know that the Roshan is up, pero malayo si Jules dito. And the Broodmother, meron ng army of spiderlings, mga kaibigan. Ayan po. Ang daming spider. Ito na, Mineski, papasok na sa Roshan dito. At maganda rin naman actually ginagawa ng CNS dito. They are up by 1 kill dito. A very low scoring game para dito sa Pinoy versus Pinoy. Dahil usually, alam natin, Pinoy versus Pinoy, bugbugan yan eh. At tignan natin mga kaibigan. Roshan, ito, kinukuha na. Sitting pretty. And Roshan will be again secured by Mineski. And there is a smoke of deceit. Mineski, tingin ko they will now look to push the high ground dito. They have Bristleback with 2,500 gold and an Aegis of Immortality and a fresh 10-second BKB. Kuko Martin BKB as well. And Jesse Bash, dating na ang BKB ni Bashi dito. So 3 10-second BKB on the side of Mineski, multiple BKB. Ang gagawin nila rito, inaabangan nila ang courier. Boom! Ang courier has been sniped. So hindi makakabili dito ng item ang CNS sa kanilang secret shop. Ito na. Mineski nananalasan ng DK, nasa malayong lugar. Dire's top tower is under attack. Tingnan natin dito. Ito na, Mineski, mga kaibigan. Susubukan na nila kumabante. Here's the last line of defense, mga kaibigan. Tignan natin. Bristleback ni Jules Silicious. Tignan natin kung anong gagawin dito. Oh! Nagkakasaykuhan. Broodmother. Where is Broodmother? Nandito na sa may gitna. Pero Bristleback. Ito na, pinofocus para na nila si Jules. Pero wala silang magawa. Hindi nila kayang patayin si Jules dito. Jules Wild Aegis.
tignan natin, they will be able to take down Jules. DK nandito, Raven, dealing those damage mga kaibigan. Pero Jules with the BKB, Medusa. Makakapatay dito ang CNS. Pero the bottom lane mga kaibigan, now being assaulted by the Broodmother. And they will take that, the tier 3 tower in the bottom lane. Successful kaya? Worth it kaya yung trade na yun? Witch Doctor for a tower and an Aegis. At ako, they can now go for high ground dito mga kaibigan. Tignan natin, Leshrac is here. Jules nakatalikod lang, sitting pretty mga kaibigan, nakikipagpabungusan. BKB by Jules Silicious, gusto nila kay Medusa. Pero ang kunat ng Medusa dito, tinitether pa ni Yo-Yo in overcharge ng Guardian Wisp and CNS. Holding the high ground, losing just a tier 3 tower in the bottom lane, and they will force Mineski back bro. Ba to? Maya na to. Tingnan natin dito mga kaibigan. Broodmother. Meron ng BKB, may Necrobook, may 290. Bubuhin mo if you are Kuku Martin mga kaibigan. Butterfly. Pero ito si Jules. Kulang pa. Crimson Guard. Ito na. Going for Crimson Guard is Mr. Jules. And item check tayo. 30 minutes into the game. After that engagement sa mid lane. At makikita natin na medyo bumababa yung drop natin dito. Mineski still up by a very large margin. 10k gold lead, 10k experience lead and 15k gold lead, pero hindi ramdam sa laban natin na to ang advantage na yan ng Mineski dahil CNS is defending very well. Nako, Chrysalis. So Medusa is now opting for a Daedalus as his next item dito, which is a very good item para dumaas yung damage output niya rito. At tignan natin kung kaya bang i-break ng Mineski ang isa o dalawang lane dito, dahil alam natin once Medusa maging 6 slot yan, pag umarangkada sa gitna yan, dire-diretso, walang walang pahinto-hinto. Pinabati ko nga pala si Jaril, Soitran, Red Shin at Ren. Pinapabati ni Boy Intern namin dito. Tingnan natin dito mga kaibigan. Leshrac with a Gem of True Sight, Jessie Bash with a BKB, pero manipis siya. 1,600 gold for Jessie, HP for Jessie Bash. Hindi siya ganun kakunat dito sa laban natin na to. Ano ba ang kailangan gawin ng Mineski rito? Kailangan siguro nilang manlansin, pero mahirapan sila rito dahil DK with the Lothars, with the Shadow Blade, kayang pumitas dito. Jules, may Crimson Guard na rito, may 3,000 gold pa siya rito. Heart na siguro or Kiras ang magiging next item ni Jules for this particular game. At eto, Earthshaker ni Owa mga kaibigan, naghahanda sa isang patibong. Kaya nilang i-burst itong Medusa dito. Ito na, pinainan na nila mga kaibigan. Hinasok na ng isang Spiderling. Nakita na nila. Now, let's go Sago. Let's go Sago na raw mga kaibigan. Rock Knight 2. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero nandito, malapit ang mga tropa pips ng CNS. Mineski spreading out na rito mga kaibigan. Spread defense mga kaibigan. This is it. Spread defense. Here comes the Broodmother. Ninangat-ngat niya. Naku po. Stone Gaze, takbo na sir. The BKB. Talikod muna. Talikod Genic mga kaibigan. Anyari doon. Pinauwi. Ano? Stone Gaze pa uwi? New meta mga kaibigan. At naku, mukhang nalungkot. Mukhang nagkagulo sila rin mga kaibigan. Bakit mo ako pinauwi? Naging Stone Gazer ako. Oh no, and the Spiderlings. Kami nang bahala dito, Master. Kami nang bahala, Master. Anong may nang bahala? Hindi nyo nga mapatumba. Eto na ko po. Malidik. Death Wild. Tatatayan. Ekos lang. Akin ang buhay mo. Wala ka ng pauwi. Malas. Mayday. Medusa. With the buyback mga kaibigan. But the damage has been done. The bottom lane has been destroyed. That really rocks though. BKB ni Jules. Medyo maasim ang Kuya Jules Silicious mo rito. Pumasok sa lima. Naka-BKB ako. I can manage. Si Kuku Martin. Naku po. Ang panday. Nagde-teleport. Hindi ka makakatakas, boy. Medyo nagkamali ng tansyahan na magkabilang ko po nandun. At ito nag-aabol na para mga pulis ang team ng CNS, pero nanakawan na sila ng melee rocks dito sa bottom lane. Leshrac now up with the Boots of Travel. So
2 lanes to go para dito sa Mineski. 10-8 is the score. CNS is still up by 2 kills in this game. 34 minutes into the game. Steady ang experience natin dito. 10k in favor of Mineski. Gold is still 15k plus in favor of Mineski dito. Medyo miscommunication coming in from the Wisp and the Medusa. Kung kailan nag-stone gaze ang Medusa, tsaka siya pinauwi nung kanyang tropa pip, so hindi niya napatigas yung mga dapat patigasin. My God. Samantala DK, ano mga item ng DK dito? Hyperstone for DK, so maybe Kiras ang item ng DK dito mga kaibigan. Earthshaker for Stop and Dagger para kay tropang Owa. Ghost Scepter naman for the Witch Doctor dito. Jesse Bash now up with another point booster, mukhang going for a Aghanim Scepter na siya dito. Kiras for Kuku Martin, 2,200 gold for Kuku, going for a Power Threads dito. At Jules, 4,800 gold. Mukhang heart ang bubuhay niya rito. Hindi. Bumili ng Soul Booster. Medusa now up with the Daedalus. Ito naman, meron siyang Solar Crest. Etong si Disruptor. Phoenix, mukhang going for Shiva's Guard. Meron siyang Mystic Staff. DK, ayan, Gem True Sight. Pero, naku, there's a BKB out coming in. Susubukan niya tumakbo dito. Magmamadali siya. There's the slow ng DK. And DK, hindi niya ipo-pursue. Dahil alam niya, pag tumawid siya sa ilog ng Tralala, kaya sa alanganin sila rito. Samantala, Jesse Bash masyado malayo sa action point ng mapa. Malapit sa Rosh Pit ang susunod na aksyonan, and here comes Roshan now responding. Tignan natin kung sino magko-control. Jesse Bash with the travel, so pwede siyang umi-split push dito. Maganda ginagawa ni Jesse Bash dito. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Bakbakan portion na mga kaibigan. Eto na, DK, Gio, mamamatay siya rito. Makakapitas ng isa ang CNS. Susubukan nilang dagdagan ang inaabol nila dito. The Crimson Guard has been popped. There's the Fisher. Medusa overextending dito. Sinusubukan siya tunawin dito. Diabolic Edict. Wala siyang mana rito. Juicy Licious. Tatalikod. Owa. Enchant Totem. Nagkakabakbakan dito. Tingnan natin kung sino papasok. Broodmother on the backside mga kaibigan. Eto, susubukan nila. Kukumarkin ang inaabol dito. Egos lang by Owa. Huli lahat. Huli. Phoenix is lower HP. There's the Supernova. Pero magkakapatayan. 3 patay. Si Phoenix. Naging itlog. Naging 4 patay. Tatakbo ka pa. Saan mong tatapon basura? And Mineski, they will complete a 5-man wipe. 5-1 trade. And Mineski taking the whole team of CNS doon sa particular engagement na yon. Just like that, 11-13, Mineski now will break the high ground. They will force the fortification. They will force a buyback. Tignan natin, pero isa lang ang nag-buyback. At alam mo, every time na nagba-buyback ang kalaban, that is a very good situation para sa team nyo dahil that is wasted gold on the opposing team. Imbis na mag-translate into item, binili niya ng buhay niya. Pero bawal siya mamatay. Ano silbi ng pag-buyback mo kung hindi ka naman makakalaban ng buong puso? Dahil ito na si Jules Delicious Papabol, mga kaibigan. Bumaang na ng Octarine Core. Tinitira si Jules. Sige, okay. Tabay takbo habang may lupa. Octarine Core. 2 OP yung Octarine Core for Jules Delicious. And Medusa still down. No buyback for Medusa. Daedalus, Yasha, and Skadi. Yet, magandang resulta pa rin para dito sa CNS. Naubos man sila, hindi naman naka-break ng high ground ng ibang lane dito ang Gigabyte Mineski. And Mineski, they are now on the retreat. Owa, anong magiging next item? Hindi ko alam, pero Jules is now actually 6 slotted dito. Pwera na lang dito sa slot ng gem niya. Ano magiging susunod na item niya? Owa now has Yule Scepter of Divinity for mobility and survivability. And eto na, ang Kuya Jules Delicious mo. Ano ba ang ginagawa ng Octarine Core? Cooldown reduction 25%. Hero spell lifesteal. Lifesteal 25%. Creep spell lifesteal 5%. Ibig sabihin, lumal lifesteal lang kuya mo. Napakaraming yan. And Mineski going for a Roshan dito mga kaibigan.
At ito na, nakuha na nila ang Roshan. So, saan nagpunta Mineski? Saan nagpunta nila rito? Pero hindi pa rin talaga pwede dahil Medusa is Medusa pa rin. At alam natin, isang pagkakamali ng Mineski, pwede silang baliktarin ng superhero na nagngangalang Medusa. Kaya lang ang Medusang to napakalungkot pala ng standing. 0, 4, and 6 mga kaibigan. 377 CS pero wala pa siyang napapatay. Wala pang nabibiktima ang kanyang ang galamay ng kanyang mga ahas dito. Sorry sir. Wala pa pala siyang napapatay. 0, 4, and 6. Ang lukot ano po. Natin dito mga brother, brood mother. Ito. Daedalus na rin. So susuntok na si Kuko rito. May pagboxingan ng mga kaibigan. Ano tinanggal niya item? Okay, may DD pa dito. So Mineski, naghihintay na lang to ng bugbugan portion. Ang kunat ng Jules Delicious. 3K ano? 3K ang buhay dito. Pero Owa, ang bayani kanina mga kaibigan, ang Echo Slam na gumiba ng pangarap ng CNS nung particular, nung last engagement. Ito na, papasok na sila dito. There's the Crimson Guard, Jules Delicious. They will go for the barracks mga kaibigan. Daedalus ang bumabakat dito, pero nahuli sila Maguchi. Subukan siyang i-disable dito. Nag-uubos ng mana. Jules Delicious, may aegis pa siya rito. Sinisipunan niya mga kaibigan. Sinisipunan niya, nisalgo niya. Pero hindi nila mabasag ng nagpanggap na Torre si Medusa. At napakasakit naman na Torre niyan. Dahil may split shot. Ano ba guys? Pasukin ba natin o papasukin? Itatakbo lang yun. Kailangan natin bawasan ng tower. Pero wala kasing range hitter ang Mineski rito. Walang physical damage dun sa Torre. Di ba, Bel? Hoy, sabi nila sa Dota TV daw di naglo-load. Sa Dota TV. Hindi nga mapanood daw. At eto mga kaibigan, pumasok Icarus Dive, DK nandito sa likod. Jesse ba siyang target nila pero there's the force stop out. Nagkakabakbakan dito. They force BKB onto the DK. Broodmother nandito lang, naghihintay lang. City Pretty. Eto na mga kaibigan! Wala ng dragon form. It's time to shine, baby boys. Let's do this. Sabi ni Kuko Martin. Sinisilip niya. Sinisipit. Wala na silang dragon pare. Hindi na sila Beast Wars dito. Mamparami lang ng kalaban niya. At ito na. Bristleback. Sige, kung trabaho mala construction worker. Kuko Martin, wala na kami pakialam sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo, Medusa. Magdusa ka dyan. Ito na. Ito na. Naku po, hindi nag-echo slam. Pero merong Aegis. Deathward, nakatayo lang dito mga kaibigan. Tinakas ang kampe. At tinakas na naman kung kailan nag-stone gaze. Aba, matindi talaga si Guardian Wish. Ang wish ni 4G, napakatindi. Nag-stone gaze, sabay tinakas. Medyo bad boy mga kaibigan. And they will lose another set of rocks. And, naku, they're just done for this last top lane rocks. And Mineski, naghahabol na lang dito. Ito na, si Owa mga kaibigan, malinap pinasukang liga. Pero yun, center para kay Owa. Tignan natin kung makakataka siya. One more hit. Owa will go down. Kuko Martin, tinitira si Kuko Martin dito. Susubukan tumakbo ni Kuko Martin. Oh, sige. Oh, di lang crossover. Mala Michael Jordan mga kaibigan. Pero tinamaan ang kapuya-puya. Uy, nasunog ang kuya mo. Jules Delicious naman mga kaibigan na mamamatay. Mineski, OE, overextending, giving them gold. At naku po, 4K gold para sa Medusa. Ano ang bubuhay ng Medusa? Mag-divine ka! At pwede mong baliktarin to kung gusto mo. Ito sinasabi ko, delikado to. 15 to 15 is the score. 43 minutes into the game. Fight recap, di natin inabutan. Pero 30k gold lead in favor of Gigabyte Mineski. Down to just 15,000 experience advantage. And 4 heroes down on the side of Mineski. What do you do at this point if you are Medusa? Go buy Divine Rapier. Buy Divine Rapier. Buy Divine Rapier. Ayaw niya pang bilhin. Divine, bakit butterfly? Behind kayo eh. Dalawang set of rocks ang wala. All in or nothing kayo dito. Kaya kailangan divine. Hindi ka pwede mag butterfly.
Divine yan. Kung gusto mo manalo, mag-divine ka. Tiwala lang sa Wisp. Ano nga nun? Sport eh. Di lang sila oh, yan na. The Divine is real, mga kaibigan. Tingnan natin dito. Eto na. The push. Coming in from CNS. Can they push? Will they push? Yan ang mga sasagot natin dito. Makakapitas kaya sila rito, Mineski? Hindi nila rin afford magkapatayan. Hindi, actually afford na Mineski mamatay dito. Pero ang kunat ng Brazelback dito, pero wala nga ng Aegis eh. 4K gold, walang Aegis. Medusa is real, mga kaibigan. Ito na siya. Naglalakad na siya, mga kaibigan. Hindi ko alam, pero ako po, hindi sila umangat. Instead, Medusa will try to defend. 1,100 lang naman ang critical damage ng Medusa. Ibig sabihin, 3K ang gold ng 3K ang HP ng Brazelback, 1,100. Sabihin mo ng ano, mga 7 tira. 7 tira, hindi 4, 7. Malaki yung Brazelback pag nakatali. 40. Hindi. Ang pure damage sa Dota 2 tsaka sa Dota Cleave. Cleave ang pure. Walang reduction. Kaya nga si BB nangangaray kay ano yun eh. May Kung K. Ang mukha ng unang panahon pero hindi. Ano ba to? Yes! Uli na tayo dito guys. Medyo kinakabahan rin siguro Mineski dito. Kabadog na rin sila. Kakita sila ng Medusa na nakadivine and anytime na may Medusang nakadivine at hindi mo ma-take down ng ganung kabilis kamote ka. Pag nakatira yun, sigurado yung dalawang support mo, tatlo, itong Broodmother, Witch Doctor at saka Earthshaker wabi na. Si DK may kiras pa dito. So maganda rin naman yung mga item nila. 46 minutes 15 is the score. Sabagay, wag nag-all in sila rito. Pwedeng gawin ng Mineski is split push the other lanes. Na top lane pala, kaya nga nakapwesto na si Jesse Bash dito. At Jules being the GOAT, sinolusyon na ang problema. Tinabag niya na ang mayor ng Quezon City, si Halberg Bautista, mga kaibigan. Ayan na, Heavens Halberg, mga kaibigan. Pampati. Ayan o, disarm, prevent target from attacking, last 3 seconds. At Phoenix with Hex. Yan! Kompleto Ricardo, CNS, and I like the chances of CNS na mabaliktad ang laban natin na to dahil kompleto Ricardo sila. Ito na, sumugal na. Nag-smoke of deceit na sila rito. Medusa. Lifesteal ang pagkakataon dito, mga kaibigan. Saan ang lakad dito? Naghahanap sila ng mabibiktima. Pero malayo Mineski. Oh my god. May Wisp, kaya tama. Afford nyo ng magkaroon ng diskusyonan. And Medusa continuing to farm. Easy crazy lang kayo dito. At nag-aabang ng Roshan ng Mineski. Medyo lamang siguro. Ako, tingin ko lamang CNS dito. Kung may divine ka, lamang ka. Yun lang na tatandaan mo. Pag nagmanta to, naku, pinibigyan pa ng gold ni Coco Martin. Kay Kuko, sabi ni Yamaguchi, tropa naman kita, bigyan mo ako ng ginto. Bigyan mo ako ng maraming ginto. At nako, sa Rappi Bangko Sentral ng Dota, mga kaibigan, pinautang na ng the ultimate loan. Etong si Yamaguchi, pag nakapagmanta pa to, ibang kwentuhan na magaganap dito. Oo, nagpaparami lang ng creeps, oh. Sabi ni Kuko, butterfly din tayo. Double Halberg sila rito. At Jules, naabot niya na ang rurok ng tagumpay. Ibig sabihin, pag hindi pa nila natapos sa ganitong sitwasyon to, delikado na sila dahil nag-max out na yung Brazelback nila rito. Samantala, Medusa, mayroon pang 2 slot, imanta pa, tapos isa tonic pa yan, may ilalakas pa si Medusa. Broodmother will be max out soon na rin dito. Earthshaker ni Owa, naku, may armor na. Leshrac ni Bash, may Hex na. Pagkakaganip nito, ano na rin, max out na rin. Naku po, CNS dinidiskarte ng mabuti. At ang maganda dito sa CNS, alam nila kumbaga na-realize na nila yung chance nilang manalo rito, and they are not rushing teams.
dahil they have Medusa as their main carry hero. Samantalang Mineski is max out na. Ang kailangan nila dito, tapusin yung laro. Kung di nila matatapos, tatapusin sila ng Medusa. Yun lang ang kwentuhan dito. And Mineski, mukhang ito na ang huling susi sa tagumpay. Ang mag-Roshan dito mga kaibigan. Ito na si Medusa. Umaangat na pag tumawid sa ilog ang ahas. Matakot ka na pero bumalik sa ilog. Nako po. Nakakuha ang Aegis. Lalaban ba o lalaban? Ito na mga kaibigan, DK is here. Nagkakabulan na. Hexagon si DK. Oh my God! That visual though. Ito na, pumasok na. Oh my God! The BKB is real! At ito na! Si Medusa ang pulis pang kalawakan! Aray ko be! Punit ang brief! Naku po na! Albert Bautista si Medusa! Hindi makatira! Tatlo patay sa Mineski rito! Jules Silicious! Pinapalag ng Yamaguchi! Tiger Treasure mga kaibigan! Jesse Bash na punta namin basura! Ito na si Yamaguchi! Ayaw na nila kalaro! Iniwan na lang nila mga kaibigan! Ayaw na namin kalaro! Inabon! O inabon ni Jesse Bash! Pumasok! Triple team! Pero may split shot! Lumaban sa Kaiser and the Divine! Has been dropped! Double kill for Jesse Bash! Ang problema, iniwan ng mga kampe! Hindi maaasahan ng mga kampe, mga kaibigan! Kalungkutan, iniwan yung Divine carry nila! My God, what is that play? Kung kailan kailangan mong itakas, hindi mo tinakas, ano yun? Anong nangyayari sa'yo, 4G? The ultimate throw! Wala, nakuha na yung Divine. May Divine na sila rito. Si, na may hawak niyan? Si Leshrac. Yung Jesse Bash. Napabuyback. Pero wala ka ng bilang. Wala ka ng Divine eh. Sabi ni Leshrac, magsuntukan na tayo dalawa dito. Naku po. 4G. Medyo, alam mo kasi si 4G, may katandaan na rin itong tropa kong to. Matagal mo na itong ako nga, ka-teammate ko pa ito dati. Mukhang panahon na para mag-resign o mag-retire 4G. Disabit na yung maganda na yung chance nating manalo. Kaya lang, kanina ini-stone gaze ni Medusa at saka mo siya nililipad. Ngayon, iniwan mo yung Divine Carry. My God, why you do that, 4G? Why you do that, Mamita? Explain. Naku po. Iniwan yung Divine Carry. Kaya lang si Yamaguchi, hineben sa Albert niya eh. Pag-ebis, ito, nakapagbalog bukan dito mga kaibigan. Pero si Jules, nakapakita na ng tunay na ang Leshrac na may Divine Rapier mga kaibigan. Ubusan na ng lahi. Ito na ako. Susuntukin ko na kayo. Sabi ni Leshrac, ang dami ko ng physical damage. Boom! Ubus! Sa punta tayo basura. Ay, may chance! Saka po, huli si Bison. Huli ang tunay na Leong Guerrero. Tatlo patay. Isasugatan. Si Medusa, walang ginagawa. Si 4G, asan? Ayun! Si 4G, I'm safe, brother. I'm safe. At medyo kamot bulo ang Kuya 4G natin dito. Kahit siyang angulo natin tignan, medyo ang sisihan mamaya ay nasa captain. Yossi Sise. The traditional Yossi Sise magaganap na mga kaibigan. At wala, ganun talaga. Hindi may paliwanag na pagkakataon. Not so clutch plays coming in from that Wisp. At si Yamaguchi, iniwan na rito. Ito na si 4G. Sama na ako dyan. Rock Laser. Tatakbo-takbo pa. And there's the GG ko. Mineski taking game number 1 of this best of 3 series. We will go next. Wait, blinking it.